Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Karamihan po sa inyo ngayon, maliban dito sa 2 bata dito sa harapan, mga magulang na. At kapag kayo po ay nagdarasal, nagsisimba, ano po ba ang nilalaman ng inyong panalangin? Ano ba ang hinihiling ninyo sa ating pong Panginoon? Malakas po ba? Kasi parang wala tayong audio sa loob ng simbahan. Kasi kadalasan po, ang dinadasal natin ay sana yung anak ninyo yumaman, sana maging magaling, sana po top, magkaroon ng honor, o kung ano man mga title. Yun ba yung kadalasan na dinadasal? Ano nga dinadasal ninyo? Maging maayos ang buhay. Maging mabuting tao. Kasi kadalasan ito po yung talagang inaasam ng tao sa ngayon. Yung gusto sila yung maging pinuno, gusto sila yung maging pinakamagaling. At nakakalimutan natin turuan at ituro sa kanila ang paano ang maging mabuting kapwa o maging mabuting tao. Kaya nga sa murang edad pa lang, kapag yung magulang mismo ang nagtuturo sa mga anak, sa mga bata, ng kapag mayroong sobra na sukli,
hindi na ibabalik, tahimik ka na lang, iyon na yan. Kapag mayroong, yung mga nawawala yung mga honesty, yung good values, nawawala sa atin ngayon. Dahil nga, ang kailangan natin, ang gusto natin, maging number one, ang anak mo. Kahit sino pa, no, ang pwedeng masaktan o masagasaan, parang wala na tayong pakialam. Basta kayo, tayo ang makilala, tayo ang tinitingala ng mga tao. Pero ang paalala nga ni Jesus, kung paanong ito yung nangyari, nang lumapit yung ina nitong magkapatid na ito at tiniling na sila ang maupo sa kanan at sa kaliwa kapag si Kristo na ang naghahari. Kapag nandun na sa kaharian, dahil lang kaisipan nitong ina, yung kaharian ay dito sa lupa. Ang itinuturo ni Jesus sa kanyang kaharian doon sa langit. At paano tayo magiging dakila? Paano tayo kikilalanin doon sa langit? Sa pagiging mabuting tao dito. Yung naghahangad na mas maglingkod, hindi ang paglingkuran. Yung maging dakila sa paningin ng Diyos at hindi sa paningin lamang ng mga tao. Hindi ko alam, no? Minsan yung mga basic, hindi natin na ituturo sa mga bata ngayon. No? Yung basic, paano ba maglingkod? Kaya kahit yung mga nag-aasawa sa panahon ngayon, nahihirapan pumasok sa buhay pag-aasawa kasi ang pag-aasawa ay isang uri ng paglilingkod. Kaya paano maglilingkod? Hindi tinuruan paano maghugas ng plato. Hindi tinuruan paano maglinis ng bahay. Paano mag-asikaso ng bahay, ng pamilya. Kasi lahat ay iniaasa sa iba. Pero ito, gusto mo siyang maging magaling, pero sa iba yung gumagawa. Kaya, pag tumanda na, walang alam sa buhay, kundi ang maging number one lang. Ang maging top. At suriin natin ang mabuti din kung paano ba tayo papalaki ng mga anak. Tingnan din natin. No? Kasi nga, baka mamaya mataas nga ang grades, pero mababa sa values. Lalo pa ngayon, hindi ko alam, no? Sana maibalik na wala na yung mga JMRC natin kasi ito yung mga nagtuturo paano makisalamuha ang estudyante sa kanyang kapwa estudyante, paano gumamit ng po at opo, paano makipag-ugnayan sa matatanda. Nawawala na sa panahon natin ngayon dahil lagi tayong doon sa kailangan kang maging magaling sa anumang paraan. Hindi po masama maging magaling. Ang kailangan din natin ay maging mabuti at banal sa harapan ng Diyos. Amen?